may barbecue party sila hapon kasama ang mga katrabaho niya. Hello minasan, konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga po pala yung mini vlog namin noong isang linggo. Ngayong araw nga ay pupunta kami sa Matsumoto dahil may barbecue party sila hapon. Sama nga niya yung mga katrabaho niya, kaya ang gusto niya ay sumama din kami ni Kenshin. Bago tong ganap na to ay sinabi na sa akin ni Hapon na meron nga silang barbecue party kasama ang mga katrabaho niya. At sabi ko nga dati kay Hapon ay pumunta siya, tapos kami naman ni Kenshin ay may iwan na lang sa bahay. Abay nagalit si uncle niyo sa akin mga auntie kasi nga gusto niya talaga kaming isama ng anak niya. Hindi kasi ako mahilig sumama sa ganito mga auntie kasi nga nahihiya ako. Dahil mapilit itong si Hapon kaya wala na rin ako nagawa. At habang nasa biyahe nga kami ay may nakita si Hapon nagbibenta ng sibuyas. Kaya dumaan muna kami dito para bumili. Negi. Sumimasen. Hey, 10 kilo desu. 1200円です。はい。ありがとうございます。お好きなのを。いいです。はい。ありがとうございます。すごいいっぱい。ちょっとちっちゃいの。ありがとうございます。Bumili nga ako ng 10 kilo tapos may kasama pang libre. Ito nga palang nabili ko ay nagkakahalaga ng nasa 1,200 yen. Kung sa peso naman po ay mahigit 400 pesos. O diba para sa akin mura na to kasi kapag sa iba ay napakamahal ng 10 kilo nila. Kanina nga pala ay nagkita-kita na sila dun sa Family Mart. Bago kami pumunta dun sa venue ay dadaan muna kami dito sa supermarket. Bibili muna sila ng gagamitin at lulutuin. Dito nga po kami nagpunta sa malapit na supermarket. Pagpasok namin dito sa loob ay kumuha na rin si Kenshin ng sarili niyang basket. Napakalikot nga niya kung saan-saan siya tumatakbo. Habang namimili sila hapon ay pinunta ko muna si Kenshin dito sa game center. Kesa mahirapan ako sa kakahabol sa kanya kaya ipinunta ko na lang siya dito. Enjoy naman siya sa paglalaro. Alam niyo po kapag namimili kasi kami grabe sa likot itong anak ko. Kung saan-saan siya pumupunta at tumatakbo. Kaya ang ginagawa ko para hindi ako mahirapan sa kanya ay dinadala ko siya sa mga palaruan. So eto na nga po, hindi pa natapos si Kenshin doon sa nilalaro niya ay tumawag na si uncle nyo. Tapos na nga daw sila mag-grocery at aalis na daw kami. Kanya-kanya nga rin po sila ng mga gamit na dala-dala. Pagkatapos nilang mag-grocery ay umalis na rin po kami kagad. Hapon nga po pala ay nagambag-ambag sila ng pera para sa pagkain. Sabi nga sa akin ni Hapon ay pupunta rin yung mga asawa ng mga katrabaho niya kasama yung mga anak nila. Kaya masaya rin ako kasi may makakalaro si Kenshin. Pagkatapos nga po ng ilang minutong biyahe, finally ay nakarating na rin po kami dito sa venue nila. Hindi ko lang alam kung saang lugar ito dito sa Matsumoto. First time ko lang din kasi pumunta dito kaya hindi ko rin alam. Sabi po ni Hapon ay dito lang po yan sa Matsumoto na gano. Maganda rin naman yung place na to kahit hindi ganun kaluwang. Nakaka-relax tapos sigurado mag-e-enjoy din yung mga bata dito dahil merong playground. Ganitong lugar talaga yung pwedeng puntahan kapag gusto mong mag-picnic o kaya naman mag-barbecue. So dito nga pala ay meron ding oras yung pag-barbecue. Kailangan din dito magpa-reserve at magpa-schedule. Iba rin po yung sa umaga at iba rin po yung sa gabi. Sila Hapon po kasi ay nag-start na sila ng alas 9 ng umaga at matatapos naman sila ng alas 3 ng hapon. Pagpunta nga namin dito, si Kenshin naman ay agad-agad na rin naglaro. Habang naglalaro kami ni Kenshin ay pinuntahan kami ng katrabaho ng asawa ko kasama yung anak niya. Tinatawag na nga rin namin itong dalawang bulinggit dahil kakain na kami. Pagkatapos naman maglaro nila Kenshin ay pumunta na kami dito kay Hapon. Ito naman po yung ginawang salsa ni Hapon, ipapatikim daw niya sa mga katrabaho niya. Alam niyo po mga auntie, napakasarap pong gumawa ng salsa ng asawa ko. Kaso nga lang, ayaw niya pong i-share yung recipe. Pasensya na nga po pala kung hindi ko mabidyohan yung ibang kaganapan. Hindi ako mag-video dito kaso nga lang tatakpan natin yung mga mukha nila. Para na rin po ito sa privacy nila kaya susundin natin yung asawa ko. Lahat nga po pala kaming nandito, siguro po ay nasa 20 katao. Tinitingnan nga namin sila Kenshin habang naglalaro sila. Yung mga iba nga pala nakatrabaho ni Hapon ay hindi po nila kasama. Yung mga lalaki nga pala ay mga bus driver tapos yung mga babae naman ay sa office. Magkakaiba sila ng trabaho pero isang company lang. Lungkot nga po si Kenshin dahil uuwi na yung kalaro niya. Hapon naman po ay busy-busy makipag-usap sa mga katrabaho niya. Si uncle nyo nga po pala ay mahigit 10 taon na sa trabaho. Tapos yung mga kausap naman niya kanina ay wala pa sa 5 taon. Kaya si Hapon po yung senpai nila dahil siya yung mas matagal. Sa mga oras nga po pala na to ay tapos na rin kami mag-barbecue. Pagkatapos naman nila mag-barbecue ay kumain muna kami ng ice cream. Mga oras nga po pala na to ay nasa 8 na lang kami. Yung iba po ay umuwi na tapos yung iba naman ay kasama pa namin. Alam niyo po,
mababait po itong mga kasama ni Hapon. Puro sila masayahin. Pagkatapos nila mag-ice cream, ay nagaya naman sila mag-karaoke. Dito nga po kami nagpunta sa karaoke banda. Located lang ito dito sa Matsumoto. Meron nga rin sila ditong drink bar at pwede ka rin magkape. And fast forward na nga po, ay nandito na po kami sa room namin. Dito nga po pala sa Japan, ay meron silang sariling karaoke bar. Hindi po gaya sa atin sa Pinas na pwede kang mag-rent ng karaoke at kumanta dun sa labas. Dito po ay hindi pwede yung ganon. Kapag gusto mo mag-karaoke, ay pwede kang pumunta sa mga ganitong lugar. Okay lang din naman sa bahay mag-karaoke, basta hindi natin naiistorbo yung mga kapitbahay natin. Doon po sa bahay namin, may sarili po kaming karaoke. Pwede po kami mag-karaoke anytime dahil malayo naman kami sa mga kapitbahay. Isa pa po, kapag magka-karaoke tayo, dapat palagi nakasarado yung mga bintana at mga pintuan. Ay hindi marinig ng mga kapitbahay natin. Dito po sa Japan, ay hindi po talaga pwede nakakaistorbo tayo ng ibang tao. Dahil karamihan po sa mga Hapon, kapag nasa bahay na po yung mga yan, ay ang gusto na lang po ay magpahinga. Kaya respetohin na lang po natin kung ano yung mga gusto nila. Ito na nga po mga auntie, pagpasok po namin dito sa room namin, ay agad na rin po nagwala si Hapon. Baby, wanna get love? Hey, yo! あがき続けた早く自由にこの視界から Siya lang palagi yung kumakanta at pinapanood ng mga kaibigan niya. Enjoy na enjoy nga po tong si Hapon sa pagiging singer niya. Si Hapon ko po ay mukha lang naman niyang seryoso, pero mabait at maalagang asawa. Hindi lang po yan mga auntie dahil napaka-joker din po ni Hapon. Hindi ko lang po napapakita sa inyo minsan, pero grabe po siya magpatawa. Halos sasakit talaga yung tiyan mo sa kakatawa sa kanya. 今さら投げかけてみるよ全てが変わらないように Baby night 話したいくらい Habang kumakanta nga si Hapon, ay pinasa naman niya sa akin yung mic. Kaya ayun, kinantahan ko siya ng malupit mga auntie. Pagkatapos pong kumanta ni Hapon, ay ako naman yung kumanta. Ang title nga po pala ng kinakanta ko ay First Love. Kumakanta naman ako dito, ay niloloko ako ng asawa ko. Feel na feel ko ngang kumanta kahit hindi naman maganda yung boses ko. So yun lang po, at dito na po natatapos ang aming mini vlog. Maraming salamat po. Thank you for watching. Sayonara and... Bye bye. Dandan tayo, Vivo. Ayay, no.